Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,261-68. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos matukoy ang 10 natitirang kalahok mula sa pangkat ng edad na wala pang 100 taong gulang, sila ay inilabas ng Sword Trial Pavilion upang kumpletuhin ang kanilang pagpaparehistro upang sumali sa Heavenly Pool Palace. Sa panahong ito, ang mga nasa grupo na nasa pagitan ng edad na 100 hanggang 200 ay nagsimula ng maghanda para sa pagsusulit. Ang bilang ng mga tao sa grupong ito ay mas kaunti kaysa sa nakaraang grupo, ngunit mayroon pa ring humigit kumulang 100 sa kanila. Simulan. Pagkatapos magsalita ni Zenaida, ang walang-awang emperador na Celestial, at ang Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion ng Heavenly Pool Palace, lahat ay nagsimulang sumalakay. Natural lamang, ang mga kalahok ay pinapayagang gumamit lamang ng kanilang mga Celestial Armas. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga Celestial Talisman. Ang mga lumabag sa patakaran ay agad na papatayin. Habang lumilipas ang panahon, sunod-sunod na bumagsak ang mga kalahok. Mayroon ding ilan na sumuko. Pagkalipas ng halos kalahating oras, 20 tao na lamang ang natirang nakatayo. Sa oras na ito rin tumindi ang labanan. Marahil, natuto na sila mula sa pagkakamali ng pinakamalakas na tao mula sa nakaraang grupo. Tila pinipigilan ng lahat ang kanilang lakas at nagpapakita ng halos parehong lakas. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, unti-unti silang lumalakas ng lumalakas. Pagkaraan ng ilang sandali, kapag ang ilang kalahok ay nagpakita ng mas maraming kapangyarihan, ang iba ay magsasama-sama upang talunin sila. Sa huli, 10 kalahok ang natitira. Sa sandaling ito, sinabi ni Zenaida, para sa mga nasa grupong wala pang 100 taong natanggal, maaari kayong pumili na hamanin ang sinuman sa 10 taong ito. Kung manalo kayo, maaari kayong sumali sa Heavenly Pool Palace nang hindi nakukuha ng anumang karagdagang pagsusulit. Ang mga natanggal noon ay natural na natuwa at sabik nang marinig nila ang mga salitang ito. Hindi nagtagal at 2 kalahok na wala pang 100 taong gulang ang humarap upang magbigay ng hamon. Gayunpaman, pareho silang nabigo muli. Hindi nakakagulat dahil ang natitirang 10 kalahok mula sa grupo na nasa pagitan ng edad na 100 hanggang 200 ay napakalakas. Isang mahirap na gawain para sa mga wala pang 100 taong gulang upang magtagumpay sa hamong ito. Kasunod nito, may ilan pang mga tao na humakbang paarap. Katulad ng unang 2 kalahok, lahat sila ay nabigo. Sa wakas, tiningnan ni Zenaida ang mga natanggal ngunit buhay pa at walang pakialam na sinabi, maghintay kayo sa gilid. May magpapali sa inyo pagkatapos ng ikatlong pagsusulit. Pagkatapos, tumingin si Zenaida sa isa sa 9 na elder mula sa Sword Trial Pavilion at sinabing, pamunuan mo silang 10 para kumpletuhin ang pagpaparehistro. Sa wakas, oras na para lumaban ang mga nasa edad 200 hanggang 300. Sina Alvin at Tanya ay parehong kabilang sa pangkat ng edad na ito. Nang tumungo ang lahat sa malawak na plataporma, ang ibang mga kalahok ay nakatingin kay Alvin nang may bahid ng kawalan ng magawa. Natural lamang iyon dahil nasaksihan nila ang natatanging pagganap ng dalawa noong una at pangalawang pagsubok. Alam nila na kahit magtulungan sila, hindi nila matatalo ang dalawa. Bukod dito, malinaw na magkakasama ang dalawa kaya tiyak na magtutulungan sila. Sinabi ni Sultan, ang emperador ng langit sa Luntiang Prairie, kay Zenaida sa pamamagitan ng voice transmission, sa palagay ko ay walang maglalakas loob na atakihin sila. Walang saysay na ilagay sila sa ikatlong pagsubok. Tunay ngang tama si Sultan. Nang bigyan ni Zenaida ng berdeng ilaw ang mga kalahok, lahat ay nagsimulang umatake, ngunit sadyang binibigyan din nila ng puwang sina Alvin at Tanya. Walang nangahas na umatake sa dalawa. Matapang silang naglaban habang ang dalawa ay payapang nakatayo sa gilid. Patuloy na umalangaw-ngaw sa hangin ang mga malalakas na pag-atake, ngunit ang mga pag-atake ay hindi man lang nakalapit kay Alvin o kay Tanya. Dahil dito, natural lang na sina Alvin at Tanya ang naging sentro ng atensyon ng lahat. Sila. Walang nangahas na umatake sa kanila. Kanina, nabalitaan kong pareho nilang nasugatan ang isang examiner na isang 6 combo Celestial Lord noong unang pagsubok. Sa ganitong lakas, tiyak na walang pagkakataon ang iba na talunin ang dalawa kahit na magsanib puwersa pa sila. Sino sila?
Posible ba para sa isang cultivator na walang sekta na maging ganito kalakas? Parang ang lakas nila, kahit wala pa sila sa edad na 300. Wala pang gaanong katulad nila sa mga puwersang nasa antas langit ng Boundless Heaven. Tiyak na magiging bahagi sila ng mga batang prodigy kapag sumali na sila sa Heavenly Pool Palace. Sang-ayon ako. Maraming kalahok mula sa ibang grupo na hindi nagbigay pansin kina Alvin at Tanya ang nalaman ang tungkol sa kanilang nakakatakot na lakas sa sandaling ito. Sa wakas, pagkatapos ng halos 1 oras, 10 tao na lang ang natira. Hindi na kailangang sabihin pa, sina Alvin at Tanya ay kabilang sa 10 kalahok. Para bang ang 8 iba pa ay palihim na sumang-ayon na mag-iwan ng 2 pwesto para sa 2. Tiningnan ni Zenaida ang mga nasa edad 100 hanggang 200 habang malakas na sinasabi, katulad ng kanina, ang mga natanggal na ay maaaring hamanin ang sinuman sa 10 tao rito. Kung magtatagumpay ka, makakasali ka sa Heavenly Pool Palace. Muling nabuhay ang mga natanggal na kalahok. Bagamat alam nilang malalakas ang kanilang mga kalaban, gusto pa rin nilang subukang sumali sa Heavenly Pool Palace. Natural lang, wala sa kanila ang nagplanong hamanin sina Alvin o Tanya. Hindi sila hanggal at alam nila ang lakas ng 2. Samantala, ang 8 iba pang kalahok ay hinamon ng sunod-sunod. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang binata na nakasuot ng marangyang roba ang nagpadala ng voice transmission kay Alvin, sinusubukang makipagkasundo rito. Alvin, paano kung hamanin kita, at hahayaan mo akong manalo? Bibigyan kita ng Emperor Grade Celestial Weapon bilang kapalit. Ano sa palagay mo? Gamit ang iyong lakas at talento, tiyak na gagawa ng exception ang Heavenly Pool Palace at tatanggapin ka kahit matalo ka. Mga armas na Celestial Grade ng Emperador. Mapanghamak na naisip ni Alvin sa sarili. Sinulyapan lamang niya ng saglit ang binata bago ito binaliwala. Nang makita iyon, nagpadala ang binata ng katulad na voice transmission kay Tanya na nakatayo sa tabi ni Alvin. Sayang, mas malamig pa siya kaysa kay Alvin. Hindi man lang niya ito nilingon. Gaya ng dati, walang nagtagumpay sa kanilang hamon. Sa sandaling ito, sinabi ni Zenaida habang nakatingin sa isang matandang lalaki, Alvin at Tanya, manatili kayo sa likod. Sumunod kayo kay Elder Chen para kumpletuhin ang inyong mga pagpaparehistro. Sumunod kayo sa akin. Inakay ng matandang lalaki, si Elder Chen, ang iba palayo. Samantala, pansamantalang ipinagpaliban ni Zenaida ang 3 pagsubok. Tumingin siya kina Alvin at Tanya at ngumiti ng maamo habang sinasabing, Alvin, Tanya, gusto mo bang sumunod sa akin o kay Sultan? Hindi mo kami kailangang kilalanin bilang mga guro kung ayaw mo. Maaari kaming maging mga guro mo. Base sa kanyang mga sinabi, halatang pinag-isipan ni Zenaida na maaaring mayroon ng amo ang 2 at plano niyang ipilit ang isyo sa kanila. Dahil hindi niya sinasadyang hinaan ang kanyang boses, narinig din ng mga naroon ang kanyang mga salita. Sa isang iglap, ang nag-aalab na mga titig na puno ng inggit at selos ay bumaling kina Alvin at Tanya. Nagbulungan sila at naghintay sa sagot ng 2. Sino ang mag-aakala nito? Nakatanggap sina Alvin at Tanya ng mga imbitasyon mula sa 2 may titulong Celestial Emperor mula sa Heavenly Pool Palace bago pa man sila umalis sa Sword Trial Pavilion. Alam mo, kakaunti lang ang may titulong Celestial Emperor sa buong Heavenly Pool Palace. Sa kanilang mga talento, hindi na ito nakakagulat. Pareho silang mga kababalaghan. Sigurado akong kahit sino sa mga tinaguriang Celestial Emperor ng Heavenly Pool Palace ay matutuwa na tanggapin sila bilang mga disipulo o estudyante, tama ba? Samantala, nakikipag-usap si Alvin kay Tanya sa pamamagitan ng voice transmission, Tanya, dapat mong sundan si Zenaida ang walang awang emperador ng langit, at susundan ko si Sultan ang emperador ng langit sa luntiang prairie. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng 2 paraan para hanapin ang iyong mga magulang. Bukod dito, nangangahulugan din ito na mayroon tayong suporta mula sa 2 may titulong emperador ng langit sa Heavenly Pool Palace. Plano na niya ito noon pa. Natural lamang, masunaring sumang-ayon si Tanya sa mungkahi ni Alvin. Alvin. Dahil ang 2 ay nag-uusap sa pamamagitan ng voice transmission, kina Sultan at Zenaida, mukhang nag-aalangan sila. Dahil doon, parehong pinamagatang Celestial Emperors ang nagpadala ng voice transmission kay Alvin, nangako ng maraming bagay, sa pag-asang susunod siya sa kanila.
Natural lang, kung papipiliin sila sa pagitan ni Alvin o ni Tanya, tiyak na pipiliin nila si Alvin. Bukod dito, malinaw na nakinig si Tanya kay Alvin. Malaki ang posibilidad na susundin niya ang desisyon ni Alvin. Senior Sultan, sasamahan kita, sabi ni Alvin habang nakatingin kay Sultan. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Sultan habang natigilan naman si Zenaida sa ngiti. Pagkatapos, humarap si Alvin kay Zenaida at sinabing, Pavilion Master Zenaida, sasamahan ka ni Tanya. Gamaan ang ekspresyon ni Zenaida nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Tutal, sigurado siyang susundan ni Tanya si Alvin. Sige. Sultan, ikaw ang may hawak ng mas mahabang dulo ng patpat, reklamo ni Zenaida sa pamamagitan ng voice transmission. Pagkatapos, humarap siya kay Tanya at mapayapang sinabi, Tanya, maaari mong sundan sina Sultan at Alvin para makumplito ang pagpaparehistro. Hahanapin kita kapag natapos na ang pagsusulit. Pagkatapos sabihin iyon, humarap si Zenaida kay Sultan at sinabing, Sultan, ayos lang sa iyo ang kasunduang ito, di ba? Oo. Tumawa si Sultan. Pagkatapos, sinenyasan niya sina Alvin at Tanya na sumunod sa kanya. Pagkaalis nila, nagsimula na naman ang pagsusulit. Tanong ni Alvin pagkalabas ng Sword Trial Pavilion, Senior Sultan, ang lugar na kinaroroonan natin ay hindi nabuo mula sa isang formation kundi isang little world, tama ba? Tumango si Sultan. Tama. Ito ay isang maliit na mundo na nilikha ni Pavilion Master Zenaida. 3,262. Simple lang ang proseso ng pagpaparehistro para makasali sa Heavenly Pool Palace. Bukod pa rito, naging maayos ang lahat dahil kasama nila si Sultan, isang tituladong Celestial Emperor. Ito ang lugar ng paglilinang ng mga nasa ilalim ng aking pangangalaga, sabi ni Sultan, ang emperador ng langit sa luntiang prairie, habang pinangungunahan niya sina Alvin at Tanya sa isa pang lumulutang na isla. Pagkatapos, dinala niya sila sa isang malawak na hanay ng bundok kung saan makikita ang ilang mga patio. Mayroon ding ilang mga magsasaka na lumilipad sa kalangitan. Mayroon akong 6 na kahangahangang disipulo. Ang mga taong nakikita mo ay ang kanilang mga pamilya at kaibigan, sabi ni Sultan habang nakatingin sa hanay ng bundok, may 10 taluktok dito. Ang pinakamataas na taluktok sa gitna ay ang aking lugar ng paglilinang. 6 sa iba pang 9 na taluktok ay inookupahan na ng aking mga kahangahangang disipulo. Maaari kang pumili ng alinman sa 3 natitirang taluktok bilang iyong lugar ng paglilinang. Maya-maya, nagpatuloy si Sultan sa pagsasabing, maaari kang magpahinga ng 1 o 2 araw bago pumunta sa Sword Trial Pavilion para magparehistro para sa pagtatasa ng mga kahangahangang disipulo. Ang pagiging isang kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace ay may kasamang maraming benepisyo. Pambihirang disipulo. Nagningning ang mga mata ni Alvin. Dati, narinig niya ang mga taong nag-uusap tungkol sa mga pambihirang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Gayunpaman, hindi niya alam na kailangan pala ng isang tao na dumaan sa isang pagtatasa para maging isang pambihirang disipulo. Paano ako makakapasa sa assessment? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Sa pamamagitan ng paghamon sa iba pang mga kahangahangang disipulo na kasing edad mo. Katulad ito ng pagsusulit sa pagpili ng disipulo. Ang mga nasa pagitan ng 200 at 300 taong gulang ay itinuturing na isang grupo. Sa bawat grupo, magkakaroon ng 10 kahangahangang disipulo. Kung gusto ninyo maging isang kahangahangang disipulo ni Tanya, kailangan ninyong 2 na hamanin ang 2 iyon sa huling pwesto. Maaari mong tingnan ang ranggo sa Sword Trial Pavilion kapag pumunta ka roon para sa iyong pagtatasa, paliwanag ni Sultan. Pupunta muna tayo sa aking cultivation place sa ngayon. Tatawagan ko ang aking mga kahangahangang disipulo at ipapakilala ko kayo sa kanila. Ang seniority ng aking mga disipulo ay batay sa kung kailan sila sumama sa akin, hindi tulad ng ibang celestial emperors na ibinabatay ang seniority sa lakas. Nang matapos magsalita si Sultan, nakarating na sila sa kanyang cultivation place. Mayroong malawak na plataporma at isang palasyo sa pinakamataas na tuktok ng bulubundukin. Pinangunahan ni Sultan ang 2 papasok sa pangunahing bulwagan ng palasyo bago siya nagpadala ng ilang mensahe. Maya-maya pa, umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng sipol ng hangin. Ilang figure ang lumitaw sa bulwagan sa isang kisap mata. May tumawa ng mahina.
Guro, saan mo natagpuan ang ating ikapitong nakababatang kapatid? Kasunod nito, lumitaw ang isang matabang lalaki na nakasuot ng pulang roba. Tila nagdikit-dikit ang kanyang mga mukha dahil sa mga taba sa kanyang mukha. Tumingin siya sa paligid ng pangunahing bulwagan gamit ang kanyang maliliit na mata bago niya tuluyang nakita si Alvin. Kakapasok lang ng ikapitong nakababata mong kapatid sa Heavenly Pool Palace ngayon, sabi ni Sultan. Kasabay nito, may 2 pang taong pumasok sa pasilyo. Isang eleganteng babaeng nakasuot ng asul na roba na may banayad na titig ang tumingin kay Alvin. Medyo maganda siya. Agad niyang binati si Alvin. Kumusta, ikapitong junior brother, ako ang iyong pang-4 na senior sister. Ang isa pang tao ay isang binata na nakasuot ng itim na may dalang espadang nakabalot sa kanyang likod. Matigas at malamig ang kanyang ekspresyon nang lumingon siya kay Alvin. Gayunpaman, tila mabait ang kanyang mga mata. Tumango siya habang sinasabing, kumusta, ikapitong junior brother. Ikapitong nakababatang kapatid, ito ang ating pangalawang nakatatandang kapatid. Siya ang pinakamalakas sa atin. Kahit wala pa siya sa 1,000 taong gulang, isa na siyang makapangyarihang emperador ng langit. Masayang sabi ng matabang lalaking nakapula ang damit, ipinakilala ang nakaitim na binata kay Alvin. Pagkatapos noon, sinimulan niyang ipakilala ang kanyang sarili, ako naman, ako ang iyong ika-6 na nakatatandang kapatid. Pagkatapos ng isang atake, nakangiting sinabi ng matabang lalaking nakapula ang damit, kung matatalo mo ako, tawagin mo ako sa pangalan ko. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, lumitaw ang 2 pang tao sa pangunahing bulwagan. Sila ay isang magandang babae na may kaakit-akit na katawan na nakasuot ng pulang damit at isang binata na nakadamit na parang isang iskolar. Ikaw ba ang aming ikapitong nakababatang kapatid? Agad na lumapit kay Alvin ang babaeng nakapula ang damit at may kaakit-akit na figure. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat nang inabot ng babaeng nakapula ang kanyang baba at buong tapang na itinaas ito. Hindi naman masama, ang gwapo mo. Ikapitong junior brother, interesado ka bang magsimula ng isang epikong romansa kasama ang iyong 3rd senior sister? Inis na inis si Tanya na nakatayo sa tabi ni Alvin sa ginawa ng babaeng nakapula. Ngumisi siya bago sinubukang hampasin ang kamay ng babae. Mabilis na iginalaw ng babaeng nakapula ang kanyang kamay bago pa man siya maabot ni Tanya. Hipag ba natin ito? Pasensya na. Hindi kita nakita kanina. Pero, bakit ka nakasuot ng belo? Pagkasabi niya noon, inabot niya ang kanyang kamay at tinanggal ang belo ni Tanya. Dahil dito, ang walang kapantay na kagandahan ni Tanya ay nabunyag sa lahat ng nasa bulwagan. Ang pangunahing bulwagan ay kasing tahimik ng isang sementeryo sa sandaling ito. Ang babaeng nakapula ang unang nakabawi ng ulirat. Bulalas niya, hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng isang taong kasing ganda ng ating panganay na nakatatandang ate. Hindi, dapat kong sabihin na hindi ko inaasahan na makakakilala ako ng isang taong mas maganda kaysa sa ating panganay na nakatatandang ate. Pagkatapos magsalita ng babaeng nakapula, tumango ang binata, dahilan para mapangiti ng nahihiyang ang babaeng nakapula. Pagkatapos, humingi siya ng paumanhin, pangalawang senior brother, nagbibiro lang ako. Biro lang yun. Sa sandaling ito, ang binata na nakadamit na parang isang iskolar ay ngumiti at sinabi kina Alvin at Tanya, ang ikapitong nakababatang kapatid na lalaki, hipag, at ikatlong nakatatandang kapatid ay walang masamang balak. Gayunpaman, ako ang inyong ika-5 nakatatandang kapatid, si Finley Orleans. Kasunod nito, si Sultan, ang emperador ng langit sa Luntiang Prairie, ang pumalit at nagsimulang formal na ipakilala ang kanyang mga hangahangang disipulo kay Alvin. Itinuro niya ang binata na nakaitim at sinabing, Alvin, ito ang iyong pangalawang nakatatandang kapatid, si Benjin. Tumango si Benjin kay Alvin nang may matigas na ngiti sa kanyang mukha. Ito ang pangatlong nakatatandang ate mo, Melinda, sabi ni Sultan habang nakatingin sa babaeng nakapula. Komendat si Melinda kay Alvin bilang tugon at tumigil lamang sa pagbibiro nang makita niyang nakatitig sa kanya si Tanya. Ito ang pang-4 mong senior sister, Willa, sabi ni Sultan habang lumingon siya para tingnan ang babaeng nakasuot ng asul. Tumango si Willa at marahang ngumiti kay Alvin. Ang kanyang ngiti ay nagpapaalala sa banayad na simoy ng hangin ng tagsibol na humahaplos sa mukha ng isang tao.
Tiningnan ni Sultan ang binata na nakadamit na parang isang scholar at sinabing, ito ang iyong ikalimang senior brother, si Finley. Nagpakilala na siya kanina. Siya rin ang pinaka-normal sa iyong mga senior. Pagkatapos magsalita ni Sultan, ang matabang lalaking nakapula ay nagkunwaring malungkot at sinabing, Guro, paano mo nagawang mag-imbento ng mga bagay-bagay? Ikaw naman ang guro ko. Sabihin mo sa akin, paano ako naging abnormal, Herman? Kung hindi mo ipapaliwanag ang sarili mo, hindi ko bibitawan ang hita mo. Pagkatapos niyang magsalita, gamulong siya papunta kay Sultan na parang bola at niyakap ng mahigpit ang hita ni Sultan. Lumayas ka. Bilang tinaguri ang Celestial Emperor, natural na madali para kay Sultan na maalis si Herman. Isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan at tinangay palayo si Herman, dahilan para bumagsak si Herman sa isa sa mga haligi sa bulwagan. Bang! Isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw sa hangin, at parang bahagyang nang inag ang lupa. Gayunpaman, maayos naman si Herman. Isang madilim na dilaw na enerhiya ang nagprotekta sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-arte. Guro, paano mo ako nagagawang tretuhin ng ganito? Kumaibot ang mga labi ni Alvin habang pinapanood ang eksena sa harap niya. Tila hindi siya tinatreto ng mga kahangahangang disipulo ni Sultan na parang isang maestro o guro. Tila mas maituturing silang isang grupo ng magkakaibigan. Little junior brother, nagtataka ka ba kung bakit tayo kumikilos ng casual? Nakangiting tanong ni Melinda, ang babaeng nakapula at ang ikatlong senior sister ni Alvin. Sa totoo lang, lahat tayo ay may malaking respeto sa kanya. Gayunpaman, siya ay talagang mapagpakumbaba at tinatreto kami na parang mga kaibigan. Hindi namin maaaring tanggihan ang tanging bagay na hinihiling niya sa amin. Kung tretuhin mo siya na parang isang nakatatanda, hindi siya magiging masaya. Kaya tretuhin mo na lang siya na parang isang kaibigan. Melinda, ikaw ang sumire kay Fatty, at ngayon, gusto mo ring sumire kay Alvin. Matigas na sabi ni Sultan. Kahit noon pa man, nahalata ni Alvin na nakikipaglaro rin si Sultan sa kanila. Malinaw na hindi galit si Sultan. Sa sandaling ito, si Willa, ang pang-apat na nakatatandang kapatid ni Alvin, ay nagsabi ng may banayad ng ngiti sa kanyang mukha, Little junior brother, masasanay ka rin dito kapag nanatili ka ng matagal sa amin. Bagamat ang guro ay isang tinaguri ang Celestial Emperor, siya ay napakabait. Sige. Tumanggaw si Alvin. Kasabay nito, hindi maipaliwanag na init ang bumalot sa kanyang puso. Sandaling pakiramdam, parang nasa bahay siya. Marahil, dahil ito sa interaksyon ng grupong ito ng mga tao na katulad ng kung paano nakikipag-ugnayan ang isang tao sa kanyang pamilya. Sa kanilang paglalakbay dito, medyo seryoso si Sultan. Gayunpaman, naisip ni Alvin, marahil, ito lang ang lugar kung saan maaaring mapunta si Sultan. Bumantong hininga si Herman, ang ika-6 na nakatatandang kapatid ni Alvin, bago siya nagreklamo, ngayong mayroon na tayong ika-7 nakatatandang kapatid, hindi na ako ang sanggol sa grupo. Isa na lamang akong dagdag na walang nagmamahal. Fatty, nagkakamali ka. Wala namang nagmamahal sa iyo kahit bago pa dumating ang 7th junior brother, sabi ni Melinda. Pagkatapos, sinuri niya si Herman bago niya idinagdag, kung kasing cute ka ng 7th junior brother mo, siguro, mamahalin na rin kita. Nako, sa itsura mo, hindi ko talaga kaya. 3,263. Noong una, sumama lamang si Alvin kay Sultan upang tulungan si Tanya na matuklasan ang kinaroroonan ng mga magulang nito. Gayunpaman, ngayon ay nasisiyahan na siya sa kanyang oras kasama si Sultan at ang kanyang mga kahangahangang disipulo. Matapos kutsain ni Melinda si Herman, lumapit siya kay Alvin. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kina Alvin at Tanya habang nagtatanong ng may makahulugang ngiti, Little junior brother, sabihin mo sa akin. Paano ka nagkaroon ng ganito kagandang babae? Ikatlong senior sister, ikaw ba? Palagi ka bang prangka? Kahit alam ni Alvin na walang masamang intensyon si Melinda at alam niyang prangka at diretso lang ito base sa naunang palabas, nahihiya pa rin siya. Little junior brother, ganito talaga siya. Wala siyang masamang loob. Masasanay ka rin, natatawang sabi ni Finley. Ang kanyang pagiging maginoo ay nagmukha siyang isang batang guro. Sige. Tumanggaw si Alvin. Alam niyang totoo ang mga sinabi ni Finley.
Little junior brother, aalis na ako para makabalik na ako sa paglilinang. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka, sabi ni Benjin na may kakaibang ngiti sa kanyang mukha bago siya umalis na parang kidlat. Sa katunayan, may mga mahihinang kidlat sa paligid niya nang gumalaw siya. Batay dito, malinaw na naunawaan niya ang batas ng kulog. Mas lalong nanliit ang mga mata ni Herman habang tumatawa at sinabing, Little junior brother, ang ibig sabihin ng second senior brother ay maaari mo siyang hanapin kung may maglakas loob na apihin ka. Si second senior brother ay isa sa 5 pinakamakapangyarihang kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Tinatawag nila siyang Thunder Sword Celestial. Kasunod nito, sandaling kinausap ni Sultan si Alvin bago ito bumalik upang maglinang. Pagkaalis ni Sultan, nagpatuloy si Alvin sa pakikipag-usap sa kanyang 2 nakatatandang kapatid na lalaki at 2 nakatatandang kapatid na babae na hindi pa umaalis. Dahil dito, unti-unti niyang naunawaan ang Heavenly Pool Palace. Ang mga kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace ay mga natatanging disipulo na wala pang 1,000 taong gulang. Pagkatapos nilang lumampas sa edad na 1,000, hindi na nila tatawaging isang kahangahangang disipulo. Dahil dyan, si Benjin ay isa rin sa 5 pinakamalakas na tao sa lahat ng mga disipulo na wala pang 1,000 taong gulang sa Heavenly Pool Palace. Little junior brother, dahil kakasali mo lang sa Heavenly Pool Palace, wala ka pang oras para magparehistro bilang isang kahangahangang disipulo, di ba? Tanong ni Willa na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Tama. Tumanggaw si Alvin. Plano kong pumunta para tingnan ang Sword Trial Pavilion bukas. Nabalitaan ko kay Guru na gusto rin niyang sumama sa amin ang kasintahan mo, pero hiniling mo sa kanya na sumama kay Pavilion Master Zenaida. Totoo ba iyon? Tanong ni Uyang Finley. Oo. Tumanggaw si Alvin. Kapatid na nakababata, ang tagal na nating nag-uusap, pero hindi ko pa rin alam kung paano ko tatawagan ang kasintahan mo, sabi ni Melinda habang nakangiti kay Tanya. Ikatlong senior sister, ang pangalan niya ay Tanya, sagot ni Alvin. Tanya. Muling pinagmasdan ni Melinda si Tanya. Napakaganda niya na halos hindi makatotohanan. Kung hindi ko siya nakita, iisipin kong ang panganay na nakatatandang ate ang pinakamagandang babae sa mundo. Pinakamatandang ate. Nagtatakang tanong ni Alvin, wala ba siya sa Heavenly Pool Palace? Tama. Tumanggaw si Melinda. Kung nandito lang siya sa Heavenly Pool Palace, sana'y narito siya para salubungin ka kung alam niyang mayroon tayong bagong little junior brother. Umalis siya para asikasuhin ang ilang bagay. Ngumisi si Herman at sumang-ayon, ang little junior brother, ang eldest senior sister ay hindi na isang kahangahangang disipulo dahil lagpas na siya sa edad na 1,000. Gayunpaman, napakalakas niya. Bago ang edad na 1,000, siya ang pinakamalakas at kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Ang pinakamalakas at kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Bahagyang nagulat si Alvin sa revelasyon na ito. Nangangahulugan ito na ang kanyang panganay na senior sister ay dating pinakamakapangyarihang tao na wala pang 1,000 taong gulang sa Heavenly Pool Palace. Dahil dito, napukaw ang kanyang kuryosidad. Nagtanong siya tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid na babae na hindi pa niya nakikilala, talaga bang napakalakas ng ating panganay na senior sister? Tumawa si Herman at sinabing, kapag bumalik ang panganay na senior sister, huwag mo siyang titigan ng matagal. Kung hindi, bugbugin ka ng pangalawang senior brother. Pagkatapos, masigla niyang sinabi, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang sekreto. May gusto ang pangalawang senior brother sa ating panganay na senior sister, ngunit hindi niya nararamdaman ang parehong bagay. Ito ay pag-ibig na walang kapalit. Hindi ito sekreto, di ba? Sabi ni Melinda habang iniikot ang kanyang mga mata, walang sekreto sa amin. Nagchichismisan ka lang. Pagkatapos, dagdag niya ng natatawa, gayunpaman, kailangan mong makinig sa panganay na senior sister. Ayos lang na magbiro tayo sa guro o sumuwi sa kanya. Gayunpaman, dapat mong laging makinig sa panganay na senior sister. Ito ay dahil kahit ang guro ay kailangang makinig sa panganay na senior sister. Nang marinig ang mga salita ni Melinda, lalong naging mausisa at nalito si Alvin. Si Sultan,
Isang may tulong Celestial Emperor, ay kinailangang makinig sa kanyang panganay na nakatatandang kapatid. Nang makita ang pagkalito sa mukha ni Alvin, agad na nagpaliwanag si Finley, ang nakababatang kapatid na lalaki, ang panganay na nakatatandang kapatid na babae ay anak ni Guro. Gayunpaman, hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Sa katunayan, ang panganay na nakatatandang kapatid na babae ay hindi talaga nagmamalasakit kay Guro, ngunit sinusubukan pa rin niya itong pasayahin upang makabawi sa nakaraan. Hindi namin alam kung ano ang sanhi ng kanilang mahirap na relasyon. Pinaghihinalaan namin na may kinalaman ito sa asawa ng Guro na pumanaw. Matapos mas makilala ang mga taong ito, sa wakas ay hindi napigilan ni Alvin na magtanong, "Mga senior, ilang lalim sa antas ng mastery ang naunawaan ng kasalukuyang pinakamalakas na kahangahangang disipulo?" Nabahala si Alvin sa bagay na ito. Tanging ang mga wala pang 1,000 taong gulang lamang ang maaaring maging isang kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Gusto niyang malaman kung gaano karaming lalim sa antas ng kahusayan ang nauunawaan ng pinakamalakas na disipulo na wala pang 1,000 taong gulang. Little Junior Brother, bukod sa Thunder Elemental Profundity na hindi na mapapabuti pa, naunawaan na ng Second Senior Brother ang lahat ng 8 lalim ng batas ng kulog hanggang sa antas ng mastery. Ano sa tingin mo? Nakangiting sabi ni Herman. Natigilan si Alvin sa sagot. Kasabay nito, naisip niya kung gaano kaitikot ang mga prodigy mula sa isang antas langit. Wala pang 1,000 taong gulang si Benjin, ngunit isa na siyang Celestial Emperor na naunawaan ang lahat ng lalim mula sa batas ng kulog hanggang sa antas ng kahusayan. Maya-maya, muling nagtanong si Alvin, ika-6 na Senior Brother. Sinabi mo na ang pangalawang Senior Brother ay kabilang sa 5 pinakamalakas at kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Batay sa sinabi mo kanina, nangangahulugan ba ito na naunawaan na rin ng 4 na iba pa ang lahat ng kanilang lalim hanggang sa antas ng kahusayan? Tama. Tumanggaw si Herman. Hindi lang sila ang mga iyon. May ilan pang kahangahangang mga disipulo sa Heavenly Pool Palace na nakaunawa na sa lahat ng kanilang lalim hanggang sa antas ng kahusayan. Little Junior Brother, bakit mo natanong? Maaari bang? Naunawaan mo rin ba ang lahat ng iyong lalim hanggang sa mastery stage? Tanong ni Herman habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa gulat. Nabalitaan ko mula sa guro na sinaktan ni Little Junior Brother ang isang 6 combo Celestial Lord noong unang pagsubok para sa pagpili ng disipulo, matamang tinitigan ni Finley si Alvin habang sinasabi, bukod pa rito, ang cultivation base ni Little Junior Brother ay isa lamang sa isang 4 phenomenon Celestial Lord. Naunawaan ng 6 combo Celestial Lord na iyon ang 4 sa lalim ng batas ng apoy hanggang sa mastery stage. Kaya si Little Junior Brother ay napakalakas. Ika-5 Senior Brother, paano mo nakuha ang impormasyong ito mula sa guro? Gulat na tumingin si Herman kay Finley. Tila medyo nahihiya si Finley nang sabihin niya, "Nako, curious lang ako tungkol sa ating Little Junior Brother." Sa tingin ko ay nagtataka ka lang kung paano natagpuan ni teacher si Little Junior Brother, di ba? Sabi ni Melinda habang iniikot niya ang kanyang mga mata. Dahil dito, lalong nahiya si Finley dahil nabunya ang kanyang mga iniisip. Dali-dali niyang binago ang usapan at sinabing, hindi lang iyon. Nabalitaan kong sinaktan din ni Tanya ang 6 combo Celestial Lord. Tanya. Nang marinig ang mga salita ni Finley, sina Herman, Melinda, at Willa ay tumingin kay Tanya nang may gulat. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas si Tanya. Patuloy na sinabi ni Finley, huwag mo siyang maliitin. Kahit hindi pa siya 300 taong gulang tulad ng ating Little Junior Brother, mas mataas ang cultivation base niya kaysa sa kanya. Isa na siyang 6 combo Celestial Lord. Kaya pala gusto rin ng guro na sumama siya sa amin. Lumalabas na kasing talentado pala ni Little Junior Brother si Tanya, sabi ni Melinda. Sandali lang. Gulat na tumingin si Herman kina Alvin at Tanya. Little Junior Brother, hindi pa ba kayo 300 taong gulang ni Miss Tanya? Sa mga salita ni Herman, sina Melinda at Willa na hindi nakapansin sa puntong ito ay sa wakas ay tumugon. Naalala ang puntong ito na napansin ni Finley ngunit hindi rin nila napansin.
Ang kanilang nakababatang kapatid at ang kanyang kasintahan ay wala pang 300 taong gulang, ngunit sila ay isa ng 4 Phenomenon Celestial Lord at 6 Combo Celestial Lord ayon sa pagkakabanggit. Bukod dito, natalo nila ang isang 6 Combo Celestial Lord na may 4 na lalim mula sa batas ng apoy hanggang sa antas ng mastery. Mukhang talagang nagkaroon ng napakalaking talento ang guro. Sabi ni Melinda habang nakatingin kay Alvin ng may nagniningning na mga mata. Humarap siya kay Tanya at sinabing, "Tanya, wala ka bang pakialam kung ang kapatid mong si Alvin ay may isa pang babae?" Agad na tumingin si Tanya kay Melinda nang may pag-aalala nang marinig niya ang mga salitang iyon. Nang makita ang reaksyon ni Tanya, natawa si Melinda. Umiling siya habang sinasabing, "Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang. Tingnan mo kung gaano kakabalisa." Pakiramdam niya ay lalaban si Tanya kung magpapatuloy siya sa pagbibiro. Napuno ng kawalan ng magawa si Alvin nang harapin niya si Melinda. Natatakot siyang baka magalit ito kay Tanya kaya mabilis niyang sinabi bago umalis, "Mga senior, sa palagay ko dapat na tayong bumalik sa ating cultivation." Gayunpaman, sa loob-loob ni Alvin, gulat pa rin siya. Naisip ko na napakabihirang maunawaan ko ang lahat ng lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa antas ng kahusayan. Sino ang mag-aakala na mayroong halos 10 tao na wala pang 1,000 taong gulang sa Heavenly Pool Palace na nakamit din ang parehong tagumpay? 3,264. Pagkatapos umalis sa lugar ng paglilinang ni Sultan, dinala ni Alvin si Tanya sa isa sa mga bakanting tuktok. Ang tuktok na kanyang pinili ay halos kapareho ng palasyo ng paglilinang ni Sultan, ngunit ang lahat ng narito ay natatakpan ng makapal na alikabok. Gayunpaman, hindi siya nabagabag dito. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang bugzo ng hangin ang humampas at tinangay ang alikabok, na nag-iwan sa lugar na walang alikabok. Bagamat hindi nakisali si Tanya sa usapan kanina, nakikinig siyang mabuti sa buong oras. Nagtanong siya, "Kapatid na Alvin, na alam mo ba na ang mga kahangahangang disipulo ng Heavenly Pool Palace ay napakatalentado? Mayroong isang Celestial Emperor na wala pang 1,000 taong gulang, at halos 10 tao ang nakaunawa na sa lahat ng kanilang lalim hanggang sa antas ng kahusayan kahit na wala pa sila sa 1,000 taong gulang. Tanya, ang Heavenly Pool Palace ay isang puwersang nasa antas langit. Sa Devata Realms, hindi gaanong marami ang puwersang nasa antas langit." Sabi ni Alvin. Sa kanyang paglalakbay dito, iniisip niya ang bagay na ito. Bagamat ang puwersa ng isang Heavenly Emperor ay mas mataas kaysa sa mga puwersang nasa antas langit, ito ay dahil lamang sa pagkakaroon ng Heavenly Emperor. Ang ibig sabihin nito ay ang mga disipulo mula sa mga puwersang nasa antas langit ay hindi mas mababa sa mga disipulo mula sa puwersa ng isang Heavenly Emperor. Nangangahulugan din ito na ang mga disipulo ng mga puwersang nasa antas langit ay maituturing na mga natatanging individual sa kanilang sariling mga karapatan. Nagpatuloy si Alvin sa pagsasabing, "Bukod pa rito, isipin mo. Ang Heavenly Pool Palace ay may 100 kahangahangang disipulo. Mayroong 10 kahangahangang disipulo sa bawat isa sa 10 pangkat ng edad. Sa makatuwid, hindi katakataka na may mga individual na naging Celestial Emperor bago pa man umabot ng 1,000 taong gulang o naunawaan ang lahat ng lalim mula sa isang batas hanggang sa antas ng kahusayan." Matapos makinig sa mga salita ni Alvin, si Tanya ay napaisip ng malalim. Natagpuan niya ang kanyang sarili na sumasang-ayon sa mga salita ni Alvin. "Tanya, kahit na sumali ka na kay Zenaida, ang walang awang emperador ng langit, maaari ka pa ring mag-cultivate sa lugar ko. Sa palagay ko ay wala siyang opinyon tungkol dito," sabi ni Alvin. Alam niyang gusto lang ni Zenaida na kunin si Tanya dahil sa talento nito at sa mataas na posibilidad na maging isang kahangahangang disipulo si Tanya. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung mag-cultivate si Tanya sa lugar ni Sultan o sa lugar niya. Kung tutuusin, kung gusto ni Tanya na ipagkanulo si Zenaida, hindi sana siya sasama kay Zenaida. Ipinakita na ni Tanya ang kanyang respeto sa pamamagitan ng pagpayag na sumama kay Zenaida. Ang isang taong may katayuan ni Zenaida ay walang pakialam sa pagkontrol sa kanilang mga disipulo. Sa halip, mas mahalaga sa kanila ang kanilang reputasyon. Sa makatuwid, sigurado siyang hindi mahalaga kung saan nag-cultivate si Tanya.
Hanggat mahusay ang pagganap ni Tanya, magiging masaya si Zenaida. Bukod dito, bilang isang may titulong emperador ng langit, hindi na kailangan ni Zenaida ng anumang tulong o suporta mula kay Tanya. Maagang maaga kinabukasan. Nagtungo si Alvin sa Sword Trial Pavilion kasama si Tanya. Kahapon, tinulungan na ni Sultan sila ni Tanya na makumplito ang kanilang pagpaparehistro. Kaya naman, opisyal na silang mga disipulo ng Heavenly Pool Palace. Natanggap na rin nila ang kanilang mga identity token na nakasabit na ngayon sa kanilang mga baywang. Bukod sa ilang mga ipinagbabawal na lugar, malaya silang makapaglibot sa Heavenly Pool Palace. Pagdating ni na Alvin at Tanya sa Sword Trial Pavilion, nilapitan ni Alvin ang isang elder sa pavilion. Nagkataon na isa ito sa 10 elder na nakilala niya kahapon. Sabi ni Alvin, nandito kami para hamanin ang isang kahangahangang disipulo. Unang binati ng elder ng Sword Trial Pavilion si Tanya. Binibining Tanya. Saka lang niya nagpatuloy sa pagsasalita, mayroong 10 kahangahangang disipulo sa lahat ng pangkat ng edad. Dahil hindi pa kayong parehong kahangahangang disipulo, maaari nyo lang hamanin ang taong nasa ika-10 ranggo. Kung hindi sila tutugan sa hamon sa loob ng 3 buwan, automatiko nyo silang papalitan. Kapag nasa ika-10 ranggo na kayo, maaari nyo ng simulang hamanin ang mga nauna sa inyo. Sa katunayan, matiigang ipinaliwanag sa kanila ng elder ng Sword Trial Pavilion ang buong proseso. Malinaw na natatakot siyang masaktan si Tanya, ang pinakabagong disipulo ng Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion. Nagtanong si Alvin, paano kung hindi ako makasagot sa isang hamon habang wala ako? Mapapalitan din ba ako kung hindi ako nakasagot sa tamang oras dahil wala ako? Oo. Tumango ang elder ng Sword Trial Pavilion. Kung matagal kang mawawala, at hindi ka na isang kahangahangang disipulo, kailangan mong magsimulang muli sa pamamagitan ng paghamon sa taong nasa ika-10 ranggo. Naunawaan ni Alvin kung paano ito gumagana sa paliwanag ng matanda. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at prangkang sinabi, gusto kong hamanin ang taong nasa ika-10 pwesto mula sa grupo ng mga disipulo sa pagitan ng edad na 200 at 300. Ibigay mo sa akin ang iyong identity token at iwan mo sa akin ang iyong soul pearl. Makikipag-ugnayan ako sa kahangahangang disipulo na gusto mong hamanin. Kapag tinanggap niya ang hamon, ipapaalam ko sa iyo ang oras at lugar, sabi ng elder ng Sword Trial Pavilion. Pagkatapos, tumingin siya kay Alvin at ipinaliwanag dito, dahil naghain ka ng hamon, hindi ka maaaring umalis sa Heavenly Pool Palace o pumasok sa closed door cultivation sa loob ng 3 buwan. Sang-ayon ka ba? Oo. Tumango si Alvin. Sige. Sasabihin ko sa iyo kapag may balita na ako, sabi ng elder ng Sword Trial Pavilion. Pagkatapos, nang lumingon siya kay Tanya na nakatayo sa tabi ni Alvin, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang nagtanong, binibining Tanya, gusto mo rin bang hamanin ang isang kahangahangang disipulo? Oo. Tumango si Tanya. Kung may 2 tao mula sa iisang grupo na sabay na magbibigay ng hamon, ang mga taong nasa ika-9 at ika-10 ranggo ang makakatanggap ng hamon, sabi ng elder ng Sword Trial Pavilion. Katulad ng dati, hiningi niya ang identity token at soul pearl ni Tanya. Binibining Tanya, kokentaken ko agad ang kalaban mo at babalikan kita kapag may balita na, sabi ng elder ng Sword Trial Pavilion kay Tanya bago niya ibinalik sa kanila ang identity order ni Tanya at Alvin. Pagkatapos noon, bumalik siya sa trabaho. Tanya, mas malaki ang impluwensya mo kaysa sa akin sa Sword Trial Pavilion, nakangiting sabi ni Alvin, mukhang tama ang desisyon ko na ipadala ka sa Sword Trial Pavilion. Base sa nangyari, mukhang hindi tayo magkakaroon ng gaanong problema sa Sword Trial Pavilion. Paalis na sana sina Alvin at Tanya sa Sword Trial Pavilion nang bumalik si Zenaida. Senior, bati ni Alvin kay Zenaida, at sumunod naman si Tanya. Sa mga pagsusulit, nahalata ni Zenaida na tahimik at medyo malayo si Tanya. Kaya naman, hindi siya nagalit sa inasal ni Tanya. Sa huli, sinabi niya, Tanya, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mga lugar ng paglilinang ng aking mga disipulo. Pinangunahan ni Zenaida sina Alvin at Tanya sa mga lugar ng paglilinang ng kanyang mga disipulo.
Ito ay matatagpuan sa isang malaking lambak. Maraming mga gusali sa lambak at makikita ang mga taong lumilipad sa kalangitan. Bukod sa aking mga kahangahangang disipulo, ang iba ay karamihan ay ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Mayroon akong 5 disipulo, kasama ka, sabi ni Zenaida kay Tanya. Sa pangunguna ni Zenaida, nakarating sila sa isang malawak na platapormang bato na nasa kalagitnaan ng bundok. Isang maringal na palasyo ang makikita sa lugar. Ang seniority ng aking mga disipulo ay nakabatay sa lakas. Tanya, dahil kakapasok mo lang sa akin, ikaw ang junior. Kailangan mong tawagin ang iba bilang iyong mga senior brother o senior sister. Gayunpaman, hanggat sapat ang iyong lakas, maaari kang maging pinakamatandang senior strength kung gusto mo, patuloy na paliwanag ni Zenaida kay Tanya. Maya-maya, nagpadala si Zenaida ng ilang mensahe. Maya-maya pa, 4 na tao ang dumating sa palasyo ng paglilinang ni Zenaida. Sa 4 na disipulo, mayroong 3 lalaki at 1 babae. Guro. Pagdating ng 4 na disipulo ni Zenaida, yumuko sila sa kanya ng may paggalang. Seryoso ang kapaligiran, kabaligtaran ng kung ano ang nangyari sa bahay ni Sultan. Tanya, ito ang iyong panganay na nakatatandang kapatid, si Linji, sabi ni Zenaida habang nakatingin sa isang matangkad at maskuladong binata na may matipunong pangangatawan na nakasuot ng kulay maroon na roba. Nang makita ni Linji si Tanya, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Bagamat nakasuot ng belo si Tanya, hindi nito maitago ang kanyang kagandahan. Sa sandaling ito, tumingin si Zenaida sa isang mukhang tapat na binata na nakasuot ng kulay abong damit na kamukha ni Zenaida. Ito ang pangalawang nakatatandang kapatid mo, si Junlei. Siya rin ang nag-iisang anak ko. Kumusta, nakababatang kapatid na babae? Mainit na ngumiti si Junlei kay Tanya. Pagkatapos, humarap si Zenaida sa dating nag-iisang babaeng disipulo niya. Ito ang iyong pangatlong nakatatandang ate, si Jinky. Nakasuot ng berdeng damit ang babae at may katamtamang anyo. Nang tumingin siya kay Tanya, may bahid ng selos na sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Gayunpaman, naitago niya ito ng maayos. Sa kasamaang palad, hindi ito nakaligtas sa atensyon ni Alvin. Naisip niya sa sarili, ang selos ng mga babae ay talagang nakakatakot. Sa wakas, lumingon si Zenaida para tingnan ang isang maliit na lalaki na posibleng isang duwende at sinabing, ito ang iyong pang-4 na senior brother, si Wayne. Tumango si Wayne kay Tanya bilang tugon bago niya ibinaling ang kanyang atensyon kay Jinky. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba at paghanga nang tumingin siya rito. Si Jinky na nakaramdam ng tingin ni Wayne ay tila bahagyang nandidiri. Sa sandaling ito, sa wakas ay ipinakilala na ni Zenaida si Tanya sa kanyang 4 na disipulo, ito ang iyong ika-5 junior sister, Tanya. Huwag mo siyang maliitin. Kahit wala pa siya sa 300 taong gulang, kaya niyang talunin ang isang 6 combo Celestial Lord na nakaunawa na sa 4 sa lalim ng batas ng apoy hanggang sa Mastery Stage. Isa rin siyang 6 combo Celestial Lord. Sa katunayan, hindi naman siya mas mahina kaysa kina Jinky at Wayne. Habang sinasabi niya ang mga salitang ito, sinulyapan niya sina Jinky at Wayne. Isang 6 na combo na Celestial Lord na hindi pa nga umaabot ng 300 taong gulang. Nabigla ang 4 niyang disipulo sa mga sinabi ni Zenaida. Pagkaraan ng ilang sandali, humakbang si Jinky at ngumiti kay Tanya habang sinasabi, Little Junior Sister, medyo malakas ka. Gusto mo bang makipag-sparring sa akin? Kung manalo ka, maaari kang maging 3rd Senior Sister. 3,265. Junior Sister Jinky, mahigit 700 taong gulang ka na, at isa kang 8 trigram Celestial Lord. Hindi ba't hindi patas para sa iyo na makipagdulo sa Little Junior Sister? Bahagyang kumunat ang noo ni Junlei nang marinig niya si Jinky na hinahamon si Tanya sa isang duelo. Pangalawang senior brother, hindi mo ba narinig ang mga salita ng master? Ang Little Junior Sister ay hindi mas mahina kaysa sa amin ni Wayne. Hindi mo ba iniisip na masyado kang nag-aalala? Nakangiting sabi ni Jinky. Samantala, iba ang naging tugon ni Zenaida kay Junlei. Humarap siya kay Tanya at nagtanong ng may bahagyang ngiti, Tanya, gusto ng iyong ikatlong senior sister na makipagdulo sa iyo.
Ano sa palagay mo? Hindi lubos na natitiyak ni Zenaida ang lakas ni Tanya. Dahil gusto niyang makita ang lawak ng lakas ni Tanya, natural lamang na hindi siya nagalit sa kahilingan ni Jinky na makipagdulo kay Tanya. Sige. Tumanggaw si Tanya. Kung ganoon, maaari kayong magkaroon ng tunggalian. Nagningning ang mga mata ni Zenaida nang marinig niya ang pagsang-ayon ni Tanya sa tunggalian. Pagkatapos, pinangunahan niya ang iba palabas ng pavilion at lumipad pataas sa kalangitan sa itaas ng lambak. Natural na sumunod din sina Alvin at ang iba pa. Isang 8 trigram Celestial Lord. Habang lumilipad, palihim na sumulyap si Alvin kay Jinky. Kanina, sinabi ni Junlei na si Jinky ay mahigit 700 taong gulang na at isang 8 trigram Celestial Lord. Batay dito, hindi niya inisip na malamang na naunawaan na nito ang lahat ng lalim mula sa isang batas hanggang sa mastery stage. Sa pinakamarami, maaaring 7 lalim na ang naunawaan nito hanggang sa mastery stage. Kahit noon, kung isa sa alang-alang ang kanyang medyo murang edad, hindi pa rin ganoon kataas ang posibilidad. Mas malamang na 6 na lalim na ang naunawaan nito hanggang sa mastery stage. Tanya, dahil siya ang nagpasimula ng tunggalian, hindi mo na kailangang magpigil. Gawin mo ang gusto mo. Huwag mo lang siyang patayin. Sabi ni Alvin kay Tanya sa pamamagitan ng voice transmission. Alam niya ang tunay na lakas ni Tanya. Tiyak na mas malakas ito kaysa sa ipinakita niya sa ngayon. Ang kanyang kalamangan ay hindi ang kanyang cultivation base o ang lalim ng batas ng kalawakan na kanyang naunawaan. Ang kanyang kalamangan ay ang mga likas na pamamaraan na taglay niya bilang 1,000 Phantom's Ice Fox. Sa isang laban, hindi makakalaban ni Tanya si Alvin kung hindi niya gagamitin ang kanyang likas na mga pamamaraan bilang 1,000 Phantom's Ice Fox. Gayunpaman, kung gagamitin niya ang kanyang likas na mga pamamaraan, inisip niya na malamang na matatalo siya nito maliban kung hihingi siya ng tulong mula sa 5 Divine Elements. Sa pamamagitan nito, makikita niya ang mga ilusyon nito. Sige, sagot ni Tanya, kapatid na Alvin, hindi ako magpipigil dahil hindi ko talaga siya gusto. Isang bahid ng tuwa ang sumilay sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin nang marinig niya ang sagot ni Tanya. Alam niyang may isang taong malapit ng madismaya. Bihirang magalit si Tanya. Gayunpaman, kapag nagagalit siya, hindi ito kayang tiisin ni Newman. Alam na alam ito ni Alvin. Samantala, tumingin si Jinky kay Junlei at nagtanong gamit ang voice transmission, pangalawang senior brother, may gusto ka ba sa ating little junior sister? Anong pinagsasabi mo? Kumunat ang noo ni Junlei. Kung gayon, bakit mo siya kinampihan kanina? Gayunpaman, ipinapayo ko sa iyo na sumuko ka na. Tingnan mo siya. Halata na buong puso siyang nakatuon sa lalaking katabi niya, patuloy na sinabi ni Jinky sa pamamagitan ng voice transmission. May bahid ng tawa na maririnig sa kanyang boses. Maya-maya pa, huminto si Zenaida sa isang bakanting lugar. Pagkatapos, sina Tanya at Jinky ay pumwesto na sa kani-kanilang mga pwesto at nagkaharap mula sa malayo. Little junior sister, tingnan ko kung gaano ka kalakas, sabi ni Jinky na may mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos magsalita ni Jinky, nawala na si Tanya sa kanyang kinatatayuan. Pagkatapos, muling lumitaw siya sa likuran ni Jinky. Swoosh! 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 9 na luhang pangkalawakan ang lumitaw sa isang kisap mata. Pagkatapos, isang kulay abong sinag ng espada ang sumilay mula sa bawat isa sa 9 na luhang pangkalawakan patungo kay Jinky. Nang makita ito, likas na kumilos si Jinky upang umiwas sa mga atake. Kasabay nito, ginamit ni Tanya ang kanyang makapangyarihang espiritual na enerhiya upang makialam kay Jinky. Hindi. Sigaw ni Jinky sa matinis na boses habang lumilipad palayo na parang balzo ng hangin. Gayunpaman, makikita ang dugo sa lupa kung saan siya nakatayo kanina. Malinaw na dumapo sa kanya ang ilang kulay abong sinag ng sable. Iyon. Soul attack ba iyon? Biglang nangyari ang lahat. Maging si Zenaida ay natigilan. Hindi siya sigurado dahil ang soul attack ay hindi ang pinakamalakas niyang kakayahan. Gayunpaman, nararamdaman pa rin niya ang mga pagbabago bago sa espiritual na enerhiya ni Tanya gamit ang kanyang banal na kamalayan.
Kanina, ang paparating na kay Jinky ang mga sinag ng abuhing espada mula sa cross-dimensional profundity, ginamit na ni Zenaida ang kanyang celestial origin energy, naghahandang iligtas si Jinky. Gayunpaman, hindi ito dahil sa pinapaboran niya si Jinky. Hindi mahalaga kung si Tanya man o si Jinky, ililigtas niya sila kung sila ay nasa panganib. Tutal, kakaunti lamang ang kanyang mga kahangahangang disipulo. Natural lamang na ayaw niyang may mangyaring masama sa kanila. Sa ngayon, dapat ay tumigil na si Jinky sa pagmamaliit kay Tanya. Tumabi si Alvin at walang pakialam na nanood. Nakita niyang nasaktan si Jinky dahil minamaliit nito si Tanya. Bahagyang nagulat si Junlei. Ang little junior sister. Ay napakalakas ba? Parang kakaiba ang soul attack na yan, sabi ni Linji habang nakapikit. Gayunpaman, nanatiling marangal ang ekspresyon ng kanyang mukha. Little junior sister, minamaliit kita. Hindi na ako magpipigil, malamig na sabi ni Jinky, na umatras ng medyo malayo. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nawala ang ngisi sa kanyang mukha. Halata sa kanyang mga mata na malapit na siyang magseryoso. Walang nag-utos sa'yo na magpigil, walang pakialam na sagot ni Tanya. Ang kawalang bahala at mga salita ni Tanya ay parang isang sampal sa mayabang na si Jinky. Sush! 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 Parang hampas ng hangin si Jinky patungo kay Tanya. Gayunpaman, hindi tumama ang kanyang atake. Pagdating niya sa harap ni Tanya, nawala na si Tanya sa kinatatayuan niya. Pabalik-balik ang dalawang babae. Ang isa ay humahabol habang ang isa naman ay nagte-teleport palayo. Tila sila ay nasa isang hindi pagkakasundo. Little junior sister, puro pagtakas lang ba ang alam mo? Naiinip na sabi ni Jinky. Halatang naiinis siya sa patuloy na paggamit ni Tanya ng teleportation profundity. Para sa mga nakakaintindi ng batas ng hangin, ang mga nakakaintindi ng batas ng kalawakan ay ang kanilang mga hindi matatalo na karibal. Bagamat nadama ni Jinky na kaya niyang mahabol ang bilis ni Tanya, mangangailangan ito ng mas maraming pagsisikap at oras. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras. Nag-aalala ako na hindi ka magtatagal kung titigil ako sa pag-teleport, walang pakialam na sagot muli ni Tanya. Isang medyo hindi natural na ekspresyon ang lumitaw sa mga mukha ng iba, kasama na si Alvin. Naramdaman ni Alvin ang pagkibot ng mga gilid ng kanyang mga labi. Napaisip siya kung kailan natutong magsalita ng ganoon si Tanya. Bukod pa rito, ang tono at mga salita nito ay tila pamilyar. Parang nasabi na niya ang katulad nito dati. Ipakita mo sa akin. Galit na galit si Jinky sa mga salita ni Tanya. Ang matinis na tunog ng sipol ng hangin ay umalangaw-ngaw sa tainga ng lahat. Sush! 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 Sa sandaling ito, hindi na ginamit ni Tanya ang teleportation profundity. Nagsimulang bahagyang magningning ang kanyang mga mata nang lumitaw sa likuran niya ang isang malaking anino ng isang Zoro. Kasing laki ito ng isang bundok at naglalabas ng nagyayelong aura. Pagkatapos, walang anumang babala, ang mga mata ng nakasiluwet na puting Zoro ay nagsimulang magliwanag din. Tila tumigil ang oras sa sandaling ito. Pinanood ng lahat, kasama na si Alvin, si Jinky nang biglang huminto nang malapit na siya kay Tanya. Pagkatapos, sinimulan ni Jinky ang pag-atake sa himpapawid. Lahat ng kanyang nagngangalit na atake ay paulit-ulit na hindi tumama. Isang ilusyon. Sa oras na ito, alam ng lahat na gumamit si Tanya ng ilang ilusyonaryong pamamaraan, at si Jinky ay nahuli na ngayon sa ilusyon. Gulat na gulat pa rin sina Junlei at ang iba pa habang nakatingin si Zenaida sa unti-unting nawawalang anino sa likod ni Tanya. Iyan ba? Isang Thousand Phantoms Ice Fox ba yan? Bilang isang may titulong Celestial Emperor, natural lamang na alam ni Zenaida ang tungkol sa Thousand Phantoms Ice Foxes. Bagamat tila isa lamang alamat ang Thousand Phantoms Ice Fox dahil sa kanilang pambihira, alam niya ang kanilang mga katangian. Dahil sa kaalamang ito, kahit na gustuhin ni Sultan na ipagpalit si Alvin kay Tanya, tiyak na hindi ito papayag si Zenaida. Sa isang laban, maaaring hindi kasing lakas ni Alvin si Tanya, ngunit kung gagamitin ni Tanya ang kanyang mga kasanayan bilang isang Thousand Phantoms Ice Fox, maaaring hindi matalo ni Alvin si Tanya.
Higit sa lahat, karamihan sa mga Thousand Phantoms Ice Fox na lumitaw ay matagumpay na naging isang Diyos. Mahigit sa 70% ng mga emperador sa langit ay hindi man lang makakamit ang pagiging Diyos. Kung si Tanya ay talagang magiging isang Diyos, hindi ba't nangangahulugan ito na ako, si Zenaida, ay magkakaroon ng koneksyon sa isang Diyos? Habang iniisip ito, naramdaman ni Zenaida na lalong nagiging kaaya-aya sa mga mata si Tanya. Nang mawala ang anino ng Thousand Phantoms Ice Fox, sa wakas ay nagising si Jinky mula sa ilusyon na si Tanya ay naghabi. Nang makita niya ang ligtas na si Tanya, hindi makapaniwalang sinabi niya, "Ikaw. Hindi ka nasaktan." Paanong hindi magugulat si Jinky? Nakita niyang umatras si Tanya nang may pagkataranta sa ilalim ng kanyang nagngangalit na mga pag-atake. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nasaktan si Tanya sa sandaling ito. Maya-maya, huminga siya ng malalim upang kumalma at naghanda na muling umatake. Sa sandaling ito, sumingit si Zenaida, "Tama na." Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Tatlo, talo ka na. Kung balak kang patayin ni Tanya, patay ka na sana ngayon." 3,266. Imposible. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Jinky si Zenaida. Hindi siya naniniwala kay Zenaida at pinaghihinalaan niyang kumakampi si Zenaida kay Tanya. Junior Sister Jinky, buntong hininga ni Junlei, nahuli ka sa illusory technique ng Little Junior Sister ng mga 3 paghinga. Sa panahong iyon, madali ka sana niyang napatay. Patay ka na ngayon kung ito ay isang laban ng buhay o kamatayan. Hindi lamang pinagdudahan ni Jinky ang mga sinabi ni Zenaida, kundi pinagdudahan din niya ito. Gayunpaman, nang makita niyang sabay na tumatango sina Linji at Wayne, napagtanto niyang nagsasabi ng totoo si Zenaida. Anong klaseng teknik yan? Malungkot ang ekspresyon ni Jinky nang tumingin siya kay Tanya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatago siya ng ilusyon. Gayunpaman, kanina, wala siyang nakitang anumang senyales na nahuli siya sa isang ilusyon. Napakatotoo at detalyado nito. Sa katunayan, ang ilusyon ni Tanya ay sumasalamin sa realidad kaya ang tanging kaibahan lang ay si Tanya, na mukhang inaatake, ay nakatayo sa gilid at walang pakialam na nanunood. Natural lang na hindi mo maintindihan ang ilusyon ni Tanya, sabi ni Zenaida bago pa makasagot si Tanya. Sumulyap siya kay Jinky habang patuloy na sinasabi, si Tanya ay isang bihirang Thousand Phantoms Ice Fox na lumilitaw lamang ng isang beses sa loob ng 1,000,000 taon sa Phantom Fox Clan. Sa Devata Realms, ang Thousand Phantoms Ice Foxes ay itinuturing na mga Divine Beast. Isang banal na halimaw. Natigilan sina Jinky, Junlei, at ang iba pa sa mga sinabi ni Zenaida. Narinig na nila ang tungkol sa Phantom Fox Clan. Bagamat hindi mahina ang Phantom Fox Clan sa mga Celestial Beast, isa lamang silang Grade 1 force. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagduda sa talento ng isang pag-iral na minsan lamang lumitaw sa loob ng 1,000,000 taon kahit na ito ay mula sa isang Grade 1 force. Mas nagulat pa sila sa katotohanang sinabi ni Zenaida na ang isang Thousand Phantoms Ice Fox ay itinuturing na isang Divine Beast sa Devata Realms. Ang mga banal na halimaw ang naghari sa lahat ng mga Celestial Beast. Kung mabubuhay ito sa buong potensyal nito, malalampasan pa nito ang mga 10 direksyon na Celestial Emperor, at madaling magiging isang tugatog na powerhouse sa isang Devata Realm. Paanong hindi mabibigla ang mga disipulo ni Zenaida sa revelasyon na ito? Sa kabilang banda, nanatiling kalmado sina Alvin at Tanya. Kung tutuusin, hindi naman sa hindi nila alam ang bagay na ito. Dati, tinanong niya ito tungkol sa pagkakaiba ng Thousand Phantoms Ice Fox at iba pang Celestial Beasts, at sinabi nito sa kanya na ang Thousand Phantoms Ice Foxes ay hindi Celestial Beasts kundi Divine Beasts. Bukod doon, kahit ang World Cleansing Water ay nagsabing si Tanya ay isang Divine Beast noong una niya itong nakuha. Sa sandaling ito, tumingin si Zenaida kay Tanya at nagpahayag, dahil natalo ni Tanya ang aking ikatlong disipulo, si Tanya ang magiging pangatlo sa hierarkiya. Kung tungkol naman kay Jinky. Tumigil siya at tumingin kay Jinky bago nagpatuloy sa pagsasabing, kayo na ang magiging pang-apat kong disipulo ngayon, at si Wayne ang aking pang-5 disipulo. Pagkatapos magsalita ni Zenaida, agad na tinawag nina Linji at Junlei ang 3rd Junior Sister.
Hindi na kailangang sabihin pa, nag-aatubili si Jinky at labag sa loob na tinawag ang ikatlong senior sister. Mas lalong tumindi ang inggit sa kanyang mga mata nang tumingin siya kay Tanya. Ito si Jinky. Kumunat ang noo ni Alvin nang makita ang selos na sumilay sa mga mata ni Jinky. Umaasa siyang hindi gagawa ng anumang kalokohan si Jinky tulad ng pagdudulot ng gulo kay Tanya. Kung hindi, hindi niya ito hahayaang makalusot. Sa pagkakataong ito, nakangiting sinabi ni Zenaida kay Tanya, Tanya, mula ngayon, maaari ka nang magsaka rito. Lalong nagselo si Jinky nang marinig ito. Bago ito, tanging ang una at pangalawang nakatatandang kapatid niya ang pinapayagang magsaka sa lugar ng paglilinang ni Zenaida kung saan ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa ay mas mayaman kaysa saan man sa lambak. Hindi na kailangan yan. Umiling si Tanya. Magsasama ako sa paglilinang kasama si Brother Alvin. Ayaw ni Tanya na mahiwalay kay Alvin. Bukod dito, mas mabilis sana ang kanyang cultivation speed kung mananatili siya sa tabi nito. Bagamat maganda ang cultivation place ni Zenaida, hindi ito maihahambing sa heaven and spirit energy sa little world ni Alvin na nagmula sa labi ng isang realm of gods. Ang realms of gods ay mga banal na lugar, natural lamang na ang kanilang heaven and earth spirit energies ay mas nakahihigit kaysa sa mga nasa Devata realms. Sige, gawin mo ang gusto mo. Tiyak na hindi magugustuhan ni Zenaida ang pagtanggi ni Tanya kung hindi niya alam na si Tanya ay isang Thousand Phantoms Ice Fox. Bukod pa rito, kahit na hindi siya magugustuhan, wala siyang magagawa tungkol dito. Sa kasalukuyan, kontento na siya basta't kinikilala siya ni Tanya bilang isang guro. Magagamit niya ang relasyong ito upang bumuo ng mas magandang relasyon kay Tanya. Tutal, magiging kapaki-pakinabang sa kanya sa maraming paraan kung makakabuo siya ng magandang relasyon sa isang banal na halimaw. Bukod doon, kung magiging Diyos si Tanya, may posibilidad na makatanggap siya ng kaliwanagan mula kay Tanya at maging Diyos din. Sa Devata realms, pangarap ng lahat ng celestial emperors na maging Diyos. Sa kasamaang palad, napakaliit ng tsansa na kahit sa mga may titulong celestial emperors, ang tsansa na maging Diyos ay 0.1% lamang. Kasunod nito, iniabot ni Zenaida ang kanyang soul pearl kay Tanya at sinabing, Tanya, tandaan mo na mula ngayon, ikaw ay aking estudyante. Sa hinaharap, kung mayroon akong maitutulong sa iyo, huwag kang mag-atubiling hanapin ako. Magpalitan tayo ng soul pearls. Matapos magpalitan ng soul pearl sina Tanya at Zenaida, isang celestial fruit na naglalabas ng nakakapreskong halimuyak at may mga lilang kidlat na kumikislap sa paligid nito ang biglang lumitaw sa kamay ni Zenaida. Pagkatapos, sinabi niya habang inaabot ang celestial fruit kay Tanya, Tanya, ito ay isang regalo mula sa akin. Ang celestial fruit na ito ay tinatawag na Purple Thunder Celestial Fruit. Natagpuan ko ito 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang prutas na celestial ng lila na kulog. Nang makita ito, hindi lamang si Jinky ang lalong nagselos, kundi maging ang iba pang mga disipulo, kabilang si Junlei, ay tumingin ng may inggit sa celestial fruit. Ang Purple Thunder Celestial Fruit ay isang grade 1 celestial fruit. Malaki ang maitutulong nito para mapalakas ang cultivation base ng isang celestial lord. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na pinansin ni na Junlei at Linji ang Purple Thunder Celestial Fruit. Tutal, wala naman itong silbi sa kanila dahil pareho silang Celestial Emperor. Salamat, Guro. Nagningning ang mga mata ni Tanya habang nagpapasalamat kay Zenaida. Alam na alam niya ang mga benepisyo ng isang Purple Thunder Celestial Fruit. Tanya, mula ngayon, tandaan mo na estudyante kita. Ano man ang mangyari, susuportahan ka ni Zenaida, ang walang awang emperador sa langit, seryosong sabi ni Zenaida. Tumanggaw si Tanya bilang tugon. Nakangiting sabi ni Junlei, Junior Sister Tanya, kung may sino mang kahangahangang disipulo ang mga api sa iyo, sabihin mo sa pangalawang senior brother mo. Ang unang senior brother ay mahigit 1,000 taong gulang na kaya hindi na siya maituturing na isang kahangahangang disipulo, pero ako ay wala pang 900 taong gulang kaya isa pa rin akong kahangahangang disipulo. Salamat, pangalawang nakatatandang kapatid. Tumanggo muli si Tanya. Bukod kina Jinky at Wayne, sina Junlei at Linji ang nagkusa na makipagpalitan ng soul pearls kay Tanya bago sila nagpaalam sa isa't isa.
Mula sa simula hanggang ngayon, alam ni Alvin na hindi siya pinapansin ni Junlei, ang anak ni Zenaida. Nang umalis sila ni Tanya, nakita niya ang selos na panandaliang bumalatay sa mukha ni Junlei. Napakaganda ni Tanya. Walang magawang umiling si Alvin. Bilang isang lalaki, natural niyang mahulaan ang iniisip ni Junlei nang ipagtanggol ni Junlei si Tanya laban kay Jinky. Bukod doon, bago umalis ang dalawa, nakita rin ni Alvin ang malamig at nakakatakot na liwanag na kumikislap sa mga mata ni Jinky. Mas mabuting iwasan mo kami ni Jinky. Kung hindi, ayos lang sa akin na tuluyan mo na siyang palayasin. Kahit sa Heavenly Pool Palace, isang puwersang nasa antas langit, kayang patayin ni na Alvin at Tanya ang isang Celestial Lord tulad ni Jinky nang walang iniiwang anumang ebidensya kung gugustuhin nila. Ang illusory technique ni Tanya ay walang kapintasan bilang isang Thousand Phantoms Ice Fox. Kasamang camouflage technique ni Alvin, tiwala siyang kaya niyang patayin ang isang ordinaryong Celestial Emperor nang walang iniiwang anumang bakas, lalo na ang isang tulad ni Jinky. Pagkatapos bumalik sa lugar ng paglilinang ni Sultan, inilabas ni Tanya ang Purple Thunder Celestial Fruit at iniabot ito kay Alvin. Kapatid na Alvin, kunin mo na ang Celestial Fruit na ito. Tanya, naiintindihan ko ang mabuti mong intensyon. Gayunpaman, ibinigay ito sa iyo ng iyong guro, kaya mas makabubuti kung kakainin mo ito, nakangiting sabi ni Alvin. Kapatid na Alvin, mas mabilis na ang cultivation speed ko kaysa sa iyo. Bukod pa rito, hindi mapapabilis ng Purple Thunder Celestial Fruit ang cultivation base ko gaya ng pagpapalakas nito sa iyo, matigas na sabi ni Tanya, kung ayaw mo nito, sisirain ko ito kung ganoon. Nang makita kung gaano katatag si Tanya, halos wala nang magawa si Alvin. Kailan pa natutong kumilos ng ganito si Tanya? Dati, ganito niya ito nagagawang ibahagi sa kanya ang mga Celestial Fruit dahil kadalasan ay tumatanggi itong kunin ang kanyang mga Celestial Fruit. Tila natutunan at na-master na niya ang trick na ito mula sa kanya. Si Alvin, na walang ibang nagawa kundi tanggapin ang Purple Thunder Celestial Fruit, ay same time na nagsabi, Tanya, gumawa tayo ng kasunduan. Ikaw man o ako ang makakakuha ng Celestial Fruit sa hinaharap, maghalinhina na lang tayo sa pagkonsumo ng Celestial Fruits. Okay. Sige, kapatid na Alvin. Bilisan mo, kainin mo ang prutas at simulan mo ng magtanim. Gamit ang Purple Thunder Celestial Fruit at ang Heaven and Earth Spirit Energy sa iyong liit na mundo, tiyak na makakalusot ka at magiging isang 5-element Celestial Lord sa lalong madaling panahon, nakangiting sabi ni Tanya. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Umiling si Alvin. Kakatapos lang niya at naging isang 4-phenomenon Celestial Lord bago sumali sa Heavenly Pool Palace. Kaya naman, alam niyang matatagalan pa bago siya magkaroon ng isa pang tagumpay at maging isang 5-element Celestial Lord kahit na mayroon siyang Purple Thunder Celestial Fruit. Nang malapit nang mag-cultivate ang dalawa, biglang tumingin si Tanya kay Alvin at sinabing, Kapatid na Alvin, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang elder ng Sword Trial Pavilion. 3,267. Ako rin. Pagkarinig ni Tanya ng boses, nakatanggap din si Alvin ng mensahe mula sa elder ng Sword Trial Pavilion. Ipinalam ng elder ng Sword Trial Pavilion kay Alvin na ang kahangahangang disipulo sa pagitan ng pangkat ng edad na 200 hanggang 300 taong gulang na nasa huling ranggo ay pumayag na labanan siya sa Prodigy Arena ng Heavenly Pool Palace pagkatapos ng 3 araw. Dahil si Alvin ang humamon, wala siyang karapatang pumili ng oras. Kung hindi siya sumipot sa panahon ng laban, ituturing itong talo na siya sa laban. 3 araw na lang ang laban ko sa mahiwagang iyon. Ikaw naman. Tanong ni Alvin kay Tanya na may pagtataka. Ang akin ay 10 araw na lang, sagot ni Tanya. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata lamang. Nang paalis na sina Alvin at Tanya sa lugar ni Sultan, isang boses ang umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Hoy, nakababatang kapatid. Hintayin mo ako. Huminto si Alvin sa paglalakad at lumingon. Nakita niya ang isang matabang lalaki na nakasuot ng mahabang berdeng roba na lumilipad patungo sa kanya sa sandaling ito. Para sa isang taong kasing laki niya, ang matabang lalaki ay medyo mabilis. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas.
Habang naghahanda sina Alvin at Tanya na umalis sa cultivation ground ni Sultan, biglang may narinig na boses mula sa malayo. Hoy! Little junior brother, hintayin mo ako. Ika-6 na nakatatandang kapatid, paano kita matutulungan? Ang matabang lalaki ay walang iba kundi si Herman, ang ika-6 na disipulo ni Sultan. Little junior brother, narinig kong may laban ka sa Prodigy Arena ngayon. Paano ako mawawala sa laban mo? Hindi ako katulad ng ibang mga senior mo. Lahat sila ay pala kaibigan sa iyo, pero sa mga kritikal na oras, wala sila kahit saan. Matuwid na sabi ni Herman nang may seryosong mukha bago tumawa. Senior brother Herman, paano mo nalaman na makakalaban ko ang isang kahangahangang disipulo ngayon? Nagulat si Alvin. Tutal, nakatanggap lang siya ng balita tungkol dito mula sa elder ng Sword Trial Pavilion 3 araw na ang nakakaraan. Maliit na kapatid na lalaki, tuwing may haamon sa isang kahangahangang disipulo, maging ito man ay para maging isang kahangahangang disipulo o para mapabuti ang kanilang ranggo, iaanunsyo ang laban kapag nakumpirma na ito. Ang impormasyon ay ipapakita sa publiko sa Sword Trial Pavilion. Nagkataon lang na nakita ko ang anunsyo para sa inyong laban noong pumunta ako sa Sword Trial Pavilion 2 araw na ang nakalipas, paliwanag ni Herman. Nagkataon ba? Tumingin si Alvin kay Herman at ngumiti ng may pag-iisip. Siguro nagkataon lang na nalaman ni senior brother Herman na mayroon akong laban-laban sa isang kahangahangang disipulo ngayon. Sige, inaamin ko. Alam ni Herman na naloko na siya ni Alvin kaya seryoso niyang sinabi, Little junior brother, sinusubukan ko lang ang reaksyon mo kanina. Sa totoo lang, simula nang sumama ka sa amin, pumupunta na ako sa Sword Trial Pavilion para tingnan ang mga anunsyo para sa mga laban sa pagitan ng mga kahangahangang disipulo. Kaya ko nalaman na may paparating kang laban ngayon kay Morten, ang taong nasa huling ranggo sa mga kahangahangang disipulo sa pagitan ng edad na 200 at 300. Umiling na lamang si Alvin nang walang magawa. Nakita na niya kung gaano kawalang hiya si Herman kaya hindi siya naniwala sa mga sinabi ni Herman. Little junior brother, dahil bago ka lang sa Heavenly Pool Palace, sigurado akong hindi mo alam ang daan papunta sa Prodigy Arena, di ba? Tanong ni Herman nang makita niyang wala nang balak si Alvin na ituloy ang usapan. Tumanggaw si Alvin. Plano kong humingi ng direksyon. Hindi na kailangan yan. Bilang nakatatandang kapatid mo, ako ang sasama sa'yo roon, nakangiting sabi ni Herman, ang Prodigy Arena ay wala sa mga isla sa loob ng ari-arian ng Heavenly Pool Palace. Ito ay matatagpuan sa kalangitan mga 10 milya sa hilaga ng Heavenly Pool Palace. May 3 singsing sa Prodigy Arena na pinagsasaluhan ng mga kahangahangang disipulo ng Heavenly Pool Palace. Ang laban mo kay Morten ang tanging laban ngayon. Gayunpaman, kahit hindi ka kilala dahil kakapasok mo lang sa palasyo, at hindi masyadong sikat si Morten dahil nasa huli siyang ranggo sa kanyang mga kapantay, marami pa ring disipulo ang pupunta para manood ng labanan. Gayunpaman, kadalasan, ang mga ordinaryong disipulo ang pupunta para manood. Bihirang sumipot ang mga kahangahangang disipulo. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa wakas ay nakarating sila sa lugar na 10 milya sa hilaga ng Heavenly Pool Palace. Habang papunta sila, tulad ng sinabi ni Herman, nakita nila ang maraming disipulo na papunta rin sa Prodigy Arena upang manood ng labanan. Sa sandaling ito, isang bahagyang pagkadismaya ang lumitaw sa mukha ni Herman nang sabihin niya, ako, si Herman, ay maituturing na kilalang kilala sa Heavenly Pool Palace. Hindi ko inaasahan na hindi ako makikilala ng mga disipulong ito. Medyo nalungkot siya na wala ni isa sa mga disipulo ang bumati sa kanya. Swoosh! 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 Sa wakas ay tumigil sa paggalaw ang tatlo nang makapasok sila sa Prodigy Arena ng Heavenly Pool Palace. Ang Prodigy Arena ay nakabitin sa ere at may 3 battle ring sa 3 antas. Isang tabletang bato na may nakasulat na Prodigy Arena, ang makikita sa gitna ng arena. Sa sandaling ito, mayroong hindi bababa sa 100 katao na nagtipon na sa arena. Bukod pa rito, tila patuloy pa rin ang pagdami ng mga tao. Habang pinag-aaralan ni Alvin ang Prodigy Arena, isang disipulo ang masiglang bumati kay Herman, senior brother Herman. Tumanggaw si Herman.
Tuwang-tuwa siya na sa wakas ay nakakilala sa kanya. Ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha ay nawala sa isang iglap. Hindi tulad ng walang hiya niyang pag-uugali noong kasama niya sina Alvin at Tanya, ang kanyang ekspresyon ay seryoso nang tumugon siya sa disipulo. Samantala, ilang disipulo na nakatayo sa malapit ay napatingin kay Herman nang marinig nila ang pagbati ng disipulo sa kanya. Siya si Herman. Siya ang pinakamahina sa lahat ng kahangahangang disipulo sa ilalim ni Sultan, ang emperador ng Celestial sa Luntiang Prairie, tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, si Herman ang nasa huling ranggo sa pangkat ng edad na 600 hanggang 700 taong gulang. Ilang beses na siyang natanggal sa prodigy ranking at matatagalan pa bago siya muling makapasok sa ranggo. Gayunpaman, dahil kaya niyang bumalik sa isang ranggo, nangangahulugan ito na kwalipikado siya bilang isang kahangahangang disipulo. Bagamat pabulong na nag-uusap ang mga disipulo, malinaw na narinig ni na Alvin at Tanya ang kanilang pag-uusap. Agad silang nagpalitan ng tingin ng may maliit na ngiti sa kanilang mga mukha. Sa kabilang banda, agad na dumilim ang ekspresyon ni Herman nang marinig niya ang bulungan ng mga disipulo sa likuran niya. Galit niyang sinabi, "Mga bastos, kayong mga gago. Kung may lakas ng loob kayo, bakit hindi ninyo ako kalabanan sa Prodigy Arena? Makakalaban ko kayo ng paisa-isa. Kung kaya ninyong tiisin ang 3 suntok ko, ituturing ko itong talo." Natigilan ang mga disipulo, napahiya at hindi alam ang gagawin ng matanto nilang narinig ni Herman ang kanilang usapan. Herman, hindi ka ba nahihiya namang istorbo tungkol sa mga ordinaryong disipulo? Isang malakas at matinis na tawanan ang umalangaw-ngaw mula sa malayo sa sandaling ito, na tumutulong sa mga disipulo na makawala sa nakakahiyang sitwasyon. Maya-maya pa, isang payat na binata, ang kabaligtaran ng malaki at matipunong katawan ni Herman, ang lumitaw sa kanilang harapan. "Joros, bakit ka nandito?" Tumaas ang kilay ni Herman nang makita ang payat na binata. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang taong ito rito. Kasabay nito, nagpadala si Herman ng voice transmission kay Alvin. "Little junior brother, ito si Joros. Magkaedad tayo. ika-10 ang ranggo ko habang siya ay ika-9. Gayunpaman, kung hindi lang dahil sa hindi ako malas dati, natalo ko sana siya at nasa ika-9 na ranggo na lang." Hindi sineryoso ni Alvin ang mga sinabi ni Herman. Tutal, alam niyang mahilig magyabang at magbiro si Herman. Natural lang, alam niyang walang masamang balak si Herman sa kanyang mga biro. Sa huli, hindi niya ibinunyag si Herman at tumango lang ng hindi mahahalata bilang tugon. "Sinamahan ko ang aking nakababatang kapatid dito. Tutal, ang aking nakababatang kapatid na si Morten, ay lalaban sa iyong nakababatang kapatid," sabi ni Joros. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Nalaman ko lang na ang bagong disipulo, si Alvin, na humamon sa aking nakababatang kapatid, ay isa na ngayong estudyante ng iyong guro, si Lord Sultan, ang Verdant Prairie Celestial Emperor. Kaya, si Alvin siguro ito, di ba?" Pagkatapos niyang magsalita, inilipat niya ang kanyang tingin kay Alvin habang nakangiti ito ng may paghamak. "Minamaliit mo ba ang aking nakababatang kapatid?" Tanong ni Herman sa mahinang boses habang agad na sumimangot ang mukha niya nang makita ang mapanghamak na ngiti sa mukha ni Joros. "Hindi ko siya minamaliit. Gayunpaman, baguhan pa lang siya. Kahit na may talento siya, dapat niyang sukatin ang kanyang lakas bago hamanin ang isang kahangahangang disipulo," mahinang sabi ni Joros. Hindi madali ang pakikipaglaban sa isang kahangahangang disipulo. Kung matatalo siya, maaaring matroma siya ng husto kaya hindi na siya maglakas loob na hamanin muli ang isa pang kahangahangang disipulo. Si Lord Sultan ay may 7 disipulo na ngayon. Sa 7, 5 sa kanila ang namumukod tangi. Sa simula, ikaw lang, Herman, ang talo. Sabi ni Joros. Pagkatapos, sumulyap siya kay Alvin at ang mapanghamak na ngiti sa kanyang mukha ay lalong lumaki habang sinasabi niya, "Gayunpaman, ngayon, may isa pang talo." Kalokohan. Galit na galit si Herman. Naningkit ang mga mata ni Alvin ng ilang segundo bago tumingin kay Joros na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi, "Mas mabuti sana kung itinatago mo na lang ang mga salitang ito hanggang sa matalo ako ng iyong nakababatang kapatid na si Morten."
Ngayong nasabi mo na ang mga salitang ito, nakakahiya para sa iyo kung ang resulta ay iba sa iyong inaasahan. Tama. Galit na sigaw ni Herman. Nakakahiya. Sandaling natigilan si Joros sa sinabi ni Alvin. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, tumawa siya. Naku, mukhang may tiwala ka naman. Gayunpaman, hindi naman kailanman nawala ng mga bagong disipulo ng Heavenly Pool Palace na labis na may tiwala sa sarili. Gayunpaman, sa huli, palagi silang nabubugbog hanggang sa maging pulpol. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata nang matapos niya ang kanyang mga salita. 3,268. Ah! Ganun ba? Bahagyang ngumiti si Alvin nang marinig ang mga sinabi ni Joros. Nakatatanda kong kapatid. Sa sandaling ito, isang matangkad na binata na nakasuot ng asul na roba na may determinadong ekspresyon sa mukha ang lumapit sa tabi ni Joros. Nagtanong siya, ako ba ang hinahanap mo? Kapatid na nakababata, ito ang kalaban mo ngayon. Siya ang pinakabago at pinakabatang disipulo ni Lord Sultan, si Alvin, sumulyap si Joros kay Alvin habang sinasabi niya sa binata. Batay sa mga salita ni Joros, malinaw na ang binata ay walang iba kundi ang kahangahangang disipulo na makakaharap ni Alvin sa Prodigy Arena ngayon, si Morten. Si Morten ang nasa huling pwesto sa 10 kahangahangang disipulo sa pangkat ng edad na 200 hanggang 300 taong gulang. Kung matatalo siya ni Alvin, maaalis siya sa Prodigy ranking at magiging isang kahangahangang disipulo. Ang mga kahangahangang disipulo ay binigyan ng isang espesyal na tanda ng pagkakakilanlan na magbibigay sa kanila ng akses sa maraming lugar sa Heavenly Pool Palace na hindi mapupuntahan ng mga ordinaryong disipulo. Bukod dito, ang pagtrato sa mga kahangahangang disipulo ay natural na mas maganda at magiging dahilan upang mainggit ang karamihan sa mga ordinaryong disipulo. Hindi madaling maging isang kahangahangang disipulo dahil 100 kahangahangang disipulo lamang ang maaaring magkaroon sa Heavenly Pool Palace. Bukod dito, ang Heavenly Pool Palace ay isang puwersang nasa antas langit. Oh! Nang marinig ang mga sinabi ni Joros, inilipat ni Morten ang kanyang tingin kay Alvin at walang pakialam na nagtanong, nabalitaan kong nagawa mong saktan ang isang senior natin, isang 6-combo Celestial Lord na nakaunawa ng 4 na lalim mula sa batas ng apoy hanggang sa Mastery Stage, noong pagsusulit sa pagpili ng disipulo. Tumigas ang kanyang tingin sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Marami kang alam, walang pakialam na sagot ni Alvin. Sana ay kasing lakas ka ng sabi-sabi. Kung hindi, labis akong madidismaya, sabi ni Morten habang umiiling at nakangiti. Malinaw na hindi siya natakot kahit na kasing lakas ng sabi-sabi si Alvin. Mukhang tiwala ka naman sa lakas mo, sabi ni Alvin. Siguro. Dapat mas malakas ako ng kaunti kaysa sa iyo, nakangiting sagot ni Morten. Ganoon ba? Ngumiti si Alvin nang walang pag-aalinlangan at hindi masyadong sumagot. Habang patuloy na hinahamon ni Morten at Joros sina Alvin, Tanya, at Herman, narinig ang mga boses ng ilang disipulo. Nandito na ang elder ng Sword Trial Pavilion. Siya na naman. Ang elder na ito ng Sword Trial Pavilion ay ang elder na tumulong sa kanya at kay Tanya na hamanin ang mga kahangahangang disipulo noon. Ang elder ng Sword Trial Pavilion ay nakalutang sa ibabaw ng batong tableta sa Prodigy Arena habang nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod habang mahinahong nagtanong, Morten at Alvin. Nandito ba kayong dalawa? Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, naglalaman ito ng isang mahiwagang enerhiya na nagbigay daan upang marinig siya ng malinaw ng lahat. Kapatid na nakababata, sige lang. Gusto ko talagang makita kung bakit nagustuhan ni Lord Sultan ang batang ito, sabi ni Joros kay Morten. Bagamat sina Joros at Morten ay mga disipulo ng isa sa mga emperador ng langit sa Palasyo ng Langit, ang kanilang guro ay mas mahina kumpara kay Sultan. Gusto ni Joros na sumama kay Sultan noon at nagkusa pa nga siyang kausapin si Sultan tungkol dito ngunit tinanggihan siya sa huli. Kaya naman, kinamuhian niya ang mga disipulo ni Sultan na mas mahina kaysa sa kanya. Bakit siya tatanggihan ni Sultan ngunit tatanggapin ang isang taong mas mahina kaysa sa kanya? Nakatatanda kong kapatid, ngayon ay tuturuan ko siya ng isang aralin at ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang kahangahangang disipulo, sabi ni Morten nang may ngiti.
Pagkatapos, siya ay naging isang bola ng apoy habang sumusugod patungo sa battle ring. Elder. Bati ni Morten sa Elder ng Sword Trial Pavilion at iniabot ang kanyang identity token sa Elder pagkarating niya sa battle ring. Ang kanyang identity token ay ang natatanging identity token ng isang kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace. Walang pangalang nakaukit sa token dahil kinikilala ng token ang may-ari nito sa pamamagitan ng dugo. Bagamat walang pangalan sa identity token, nakaukit ito kasama ang pangkat ng edad at ranggo ng may-ari. Natural lamang na may nakaukit na mga salitang 200 at 300-year-old age group at 10th place sa kanyang identity token. Ang mga kahangahangang disipulo sa iba't ibang pangkat ng edad at iba't ibang ranggo ay may iba't ibang mga identity token. Sa makatuwid, kung ang isang taong mas mababa ang ranggo ay matalo ang isang taong may mas mataas na ranggo sa parehong pangkat ng edad, kailangan nilang palitan ang kanilang mga identity token. Swoosh! Nag-teleport si Alvin papunta sa battle ring. Sumunod si Tanya at nag-teleport ng malapit sa battle ring. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Alvin na nakatayo sa tapat ni Morten. Hipag, maganda ang lakas ni Morten. Sa iyong palagay, ano ang tsansa na manalo ang little junior brother? Nakangiting tanong ni Herman pagkarating niya sa tabi ni Tanya. Imposibleng matalo si Brother Alvin, prangkang sabi ni Tanya. Nadama ni Herman na ang matatag na kumpiyansa ni Tanya ay dahil sa bulag na tiwala nito kay Alvin. Gayunpaman, agad niyang naalala ang mga salita ni Sultan. Sabi nga ng guro, hindi dapat maging problema para sa little junior brother na maging isang kahangahangang disipulo. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay si Morten. Maaaring nagduda si Herman sa mga salita ni Tanya, ngunit hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Sultan. Gayunpaman, naguguluhan pa rin siya. Gayunpaman, kaya rin ni Morten na gawin ang ginawa ni little junior brother noong unang pagsubok. Walang saysay na isipin ito. Maghihintay na lang ako at titingnan. Kung matatalo ni little junior brother si Morten, gusto kong makita ang nahihiya at dismayadong ekspresyon ni Joros. Isang malamig na ngiti ang makikita sa kanyang mukha sa sandaling ito. Nakita ni Joros, na nakatayo rin malapit, ang ngiti sa mukha ni Herman at mapanghamak na nagtanong, Herman, sa tingin mo ba ay kapantay ng nakababata mong kapatid ang nakababata kong kapatid? Joros, sana lang ay mapangiti ka sa huli. Sa sandaling ito, si Alvin na lang ang tanging mapaniwalaan ni Herman. Ayaw niyang ipakita ang kanyang mga pagdududa sa harap ni Joros. Samantala, ang pulutong ng mga disipulo na dumating upang manood ng labanan ay patuloy na lumalaki. Bigla, ang matanda na dumating upang mangasiwa sa labanan sa Prodigy Arena ay tumangala sa malayo. Natural lang na nakuha nito ang atensyon ng ibang mga disipulo, at agad din silang lumingon para tumingin. Si Junlei pala. Senior Brother Junlei. Si Senior Brother Junlei ay nasa top 3 sa pangkat ng edad na 800 hanggang 900 taong gulang. Hindi lang siya isang one basic celestial emperor, kundi naunawaan din niya ang 7 lalim mula sa batas ng metal hanggang sa antas ng kahusayan. Higit sa lahat, siya ang nag-iisang anak ni Zenaida, ang walang awang emperador na celestial mula sa ating palasyo ng langit. Kahit sa 100 kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace, si Junlei ay parang isang maningning na bituin. Hindi lamang siya malakas, kundi maganda rin ang pinagmulan ng kanyang pamilya. Bukod doon, marami sa mga disipulo ang hindi maiwasang magtaka kung bakit pupunta rito si Junlei. Karaniwan, ang mga labanang tulad ng sa pagitan nina Alvin at Morten ay hindi sapat para makuha ang kanyang atensyon. Bata. Bati at yumuko ang matanda kay Junlei nang dumating si Junlei. Hindi siya nang ahas na maging pabaya dahil ang ina ni Junlei ang Pavilion Master ng Sword Trial Pavilion. Elder Chin, huwag mo akong pansinin. Sige lang. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw si Junlei sa tabi ni Tanya. Pagkatapos, nakangiting sinabi ni Junlei, ikatlong nakababatang kapatid. Pangalawang nakatatandang kapatid. Dahil si Junlei ang pumalit kay Tanya nang sadyang maghanap ng gulo si Jinky sa kanya, maganda ang impresyon niya rito. Kaya naman, tumugon siya sa pagbati nito. Third junior sister, narinig kong hinamon mo rin ang isang kahangahangang disipulo.
Kailan ang laban mo? Tanong ni Junlei na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Sa loob ng 7 araw, maikli at maikling sagot ni Tanya. Hindi man lang niya tiningnan si Junlei nang sumagot siya rito. Nakatuon lamang ang kanyang mga mata sa binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa Prodigy Arena. Halatang ang binata na nakasuot ng lila ang tanging nakikita niya. Bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Junlei nang makita ito. May bahid ng balak pumatay na sumilay sa kanyang mga mata nang tignan niya ang figurang nakasuot ng lila na nakatayo sa Prodigy Arena. Nang unang beses niyang makita si Tanya, naakit siya rito. Bagamat nakasuot ito ng belo, hindi nito naitago ang kanyang kagandahan. Ang makita pa lamang siya ng mga sandaling iyon ay nagpabilis ng tibok ng kanyang dibdib. Sayang, kasama niya si Alvin. Hindi niya maiwasang makaramdam ng selos. Kahit alam niyang mahal nito si Alvin, wala siyang pakialam. Ito ay dahil alam niyang birhen pa rin ito. Dahil hindi pa ito naging malapit kay Alvin, umaasa siyang maakit niya ang kanyang interes. Muling sumibol ang hanggaring pumatay sa puso ni Junlei nang lumingon siya kay Alvin. Alvin, walang alitan sa pagitan natin. Ang tanging masisimulang ay ang katotohanang may gusto sa iyo si Tanya. Samantala, napansin ng ilan sa mga disipulong nakatingin kay Junlei na interesado si Junlei kay Tanya. Oy, mukhang wala rito si senior brother Junlei para sa labanan kundi para sa babaeng iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong nagpakita ng interes si senior brother Junlei sa isang babae. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa ere ang boses ng matanda, dahilan para mabaling ang atensyon ng mga disipulo mula kay Junlei patungo kina Alvin at Morten. Magsimula na ang labanan. Ngumisi si Morten habang sinasabing, Alvin, di ba? Pagsisisihan mo ang paghamon sa akin. Dapat kang umatake ngayon, walang pakialam na sabi ni Alvin nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon, natatakot ako na wala ka ng pagkakataong umatake kung hindi ka aatake ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.